Alin to? Didiretso ba ako o ka? Sasagarin ko dito sa kaliwa. Dito siguro. Katawa naman tong adventure na to mga sir. Ito yung adventure na inaanap ko talaga eh. Puntik tayo doon. Grabe ba? Good morning mga sir, ma'am. It's Saturday today. So, yun mga sir, may biyahe tayo ngayon. At last, nagkabiyahe tayo. Sa loob ng isang taon, ngayon lang tayo babiyahe ulit mga sir. Naging busy kasi tayo sa mga karaang buwan. So ngayon, November. Last year, may long ride din ako mga sir, yung Cordillera Level 1. November din yun. Tapos ngayon lang nasundan ulit, November ulit. Destination natin mga sir ay papunta tayo ng Zambales. Yes, yun nga mga sir, Zambales tayo pupunta sa Mapanuepe Lake. Yung lake na yun mga sir, sikat siyang tourist destination sa Zambales. Kasi may pagkakahalintulad, hindi naman siya 100%, baka may similarity lang ng konti yung mga landscape ng mga bundok sa New Zealand. Kaya tinawag siyang New Zealand of the Philippines, o kaya New Zealand of Zambales. Location check, nandito tayo ngayon sa Philippine Arena, isa sa pinakamalaking arena sa Asia. Eto, Philippine Sports Stadium. Laki mga sir. So, kanan tayo dito. Para service road tayo. Yun, ang ganda ng sikat ng araw mga sir. Mukhang nagbibigyan tayo sa long ride natin na to. Sana huwag tayo ulanin kasi mahirap pag maulan doon mga sir. Kasi yung dadaanan natin is yung dinaanan ng lahar ng Mount Pinatubo. Kaya medyo mabuhangin. At kung uulan, baka maputik mga sir. Kaya sana huwag umulan. Sana ganito lang yung ano natin, panahon hanggang Zambales. So, abangan nyo mga sir ang adventure natin na to. Sana tutukan nyo hanggang sa matapos kasi medyo mahaba-haba at magandang adventure to mga sir. Alright, exciting to mga sir. Kaka-excite kahit solo ride lang tayo. First time ko gagawin na solo camping to mga sir. Yung mga camping ko kasi dati mga sir, way back 2020 during pandemic, pero medyo maluwag na yung sitwasyon nun mga sir. Kasama ko ang team ko at team ate. Punta kami ng Bulacan. Yun yung camping ko mga sir. Huli kong camping. Kaya ngayon lang ulit nasundan, November 2023, papunta tayo ng Zambales. Sa biyahe natin na to mga sir, susulitin na natin. May mga dadaanan tayong ibang tourist spot. Plano ko, dito sa Bulacan, dadaan tayo ng simbahan ng Barasuin Church. Yun yung old church na makikita sa lumang 10 peso bill. Kung naabutan nyo mga sir, yung kulay brown na 10 peso bill, yung sa likod nun, yung simbahan dun, yun yung pupuntahan natin, yung simbahan ng Barasuin Church. So, let's go! Okay, approaching na tayo, MacArthur mga sir. MacArthur Highway. Kakanan tayo. There go! Ito na mga sir! MacArthur Highway! Let's do this! 28 minutes, 16 kilometers mga sir. Dito sa location ko ngayon, makarating natin ang Barasuin Church. Alright, sana bukas na yung church. Palagi ko bukas naman kasi Sabado naman ngayon. Matagal ko nang gustong puntahan mga sir yung church na nakikita ko dati sa 10 peso bill. Curious lang ako ba't nilagay siya sa 10 peso bill ng mga panahong yun mga sir. Tingnan natin kung ano ang history nun mga sir. Malapit lang, 15 kilometers na lang mga sir. 15 kilometers na lang mga sir. Tingnan natin kung ano ang history nun mga sir. Malapit lang, 15 kilometers na lang mga sir. 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 15 kilometers na lang mga sir
Malolos na tayo mga sir. Welcome, City of Malolos, Bulacan. 5.8 kilometers, nasa Bacasueng Church na tayo mga sir. Bukod sa gusto kong puntahan mga sir, yung Bacasueng Church. Kasi ano yun tawag doon, historical place yun sa Pilipinas mga sir. Gusto ko rin syempre manalangin na sana safe yung gagawin nating overnight camping sa Mapanuepi Lake. Syempre solo lang tayo, hingi tayo ng guidance sa kanya para sa magandang adventure na to mga sir. So alright, saglit lang tayo doon mga sir, tingin-tingin, and then magpe-pray tayo para sa kaligtasan natin. Ang daming nagtutur ngayon mga sir. Sir, nandito na tayo ngayon sa Bacasueng Church dito sa Malolos, Bulacan. Ito yung church na nasa Old 10 peso bill, yung kulay brown mga sir. Kung naabutan nyo yung mga 90s na mga kaidakan ko dyan mga sir, makikita nyo yun dun sa Old 10 peso bill mga sir. So pakita ko sa inyo mga sir kung ano yung nasa loob ng church na to at kung ano yung itsura nya sa labas mga sir. Alright, stay tuned lang kayo mga sir. So, ayun mga sir, paalis na tayo ng Bacasueng Church dito sa Malolos. Papunta na tayo ng Pampanga sa Olds train station. Yun ang second destination natin bago pumunta tayo ng Mapanuepi Lake mga sir. Pampanga tayo. Alright, back on track na tayo mga sir. Alright, 51 minutes, 27 kilometers, nasa Old train station na tayo sa Pampanga. Dati yung train station yon na ginawang museo, ginawang museum masa. Kaya puntahan natin yon, and then pasukin din natin mga sir. Tingnan na rin natin kung anong mayroon sa loob mga sir. Sana bukas. Ay, renovate. Paktay tayo dyan. Oh, under renovation pa. Sir, sarado yung museo? Sarado po. Sige po sir, thank you. Under construction sir, no? Okay. No? Sayang, sarado. Sige sir, thank you. Renovate mga sir yung old train station ng Pampanga. Yung museum doon, sayang mga sir, di natin napuntahan. Sarado. Kung makikita nyo naman mga sir, may mga may construction na ginagawa. Kaya sayang mga sir, sayang. So di natin napuntahan mga sir. Tingin pa tayo ng iba na along the way lang. Prospect ko yung at puntahan
makita natin yung ancestral house ni late President Ramon Magsaysay. Alam ko, Zambales din yun mga sir eh. Search natin mamaya sa Google mga sir. Tingnan natin kung saan ang location ng mga sir. Sana bukas siya ngayon. Daanan natin mga sir. Tingnan natin. Mga sir, malapit na tayo sa bahay o dating bahay ni former President Ramon Magsaysay Sr. Sana open siya sa public. Pwede pumasok. Makita natin yung loob mga sir. Kita ko na mga sir itong kulay green na lumang bahay. Mukhang ito na ata yun eh. Ayun o. Tabi ng simbahan. Saka doon mga sir ang museo. Balik na lang natin bukas mga sir. Pagpa-uwi na tayo, daan tayo rito. So, rekta na tayo. Under pest control ngayon eh. Kaya di tayo makakapasok. So, yun. Rekta na tayo mga sir. Punta na tayo ng Mapanuepili, Zambales. 20 kilometers, 40 minutes nating tatakbuhin mga sir. So, sad to say, hindi natin ngayon mabibisita. Bukas na lang mga sir. Yung bahay ni former President Ramon Magsaysay Sr. Location check tayo mga sir. Olongapo na tayo. Masagapo na tayo mga sir. Mga sir, papasok na tayo dito. Dito sa kanto na to, may mga tour guide dito mga sir. And then mag-register tayo. Ang registration mga sir is 35 pesos per head. Let's do this! Option naman mga sir kung kukuha ka ng tour guide. Pero dahil may mga nauna sa atin, susundan na lang natin sila. Kasi para makatipid tayo. Hindi naman sila mamimilit na kumuha ka ng tour guide. Nasa iyo naman. Ang kalimitang kumukuha ng mga tour guide yung mga naka 4 wheels. Baka maiwasan yung balahaw, maiiwasan yung mga daan na na mga malalambot yung buhangin. Tsaka malalambot yung lupa. So, ang gagawin natin is susundan na lang natin sila baka makatipid tayo. Ito na mga sir. Ito na yung sinasabi kong daan. Woo! Tunay na adventure na to mga sir. Hindi pala ako mag-iisa magka-camping doon mga sir. Madami. Pamilya. Nakakatuwa naman. Kasi hindi tayo mag-iisa. Dahan-dahan lang tayo mga sir. Yan pumutok yung Mount Pinatubo mga sir. Dito pumunta yung mga yung lahar. Kaya may mga bato tsaka buha-buhangin dito mga sir. Wow! Effective! Nagamit natin mga sir yung pang off-road na gulong natin for the first time. Nagamit natin siya sa tamang application. Ito yung kalsada na hinahanap natin sa klase ng gulong natin na pang off-road. Magamit natin mga sir yung gulong natin pang off-road. So yun, sundan lang natin tong van kasi may tour guide dyan mga sir. Para hindi tayo mawala. Yun nga lang, nasa likod tayo ng van. Medyo malikabok lang pero okay lang yan, kasama sa adventure. Ganda ng kapit ng gulong natin mga sir sa ganitong klaseng kalsada. Okay, kampante tayo. Medyo hindi tayo i-slide dito. Yun nga lang, ang alikabok. Tipid racing lang tayo ngayon mga sir. Tamang lang. Uy, putik. Alikabok, grabe. Yun nga lang talaga sir, sa Waze o sa Google, hindi siya mahanap. Papaikot-ikutin ka, maliligaw ka. Kaya yung iba nag-o-offer ng tour guide. Tingnan mo yung Waze natin sir, ikot tayo ng ikot. Pinapa-U-turn tayo sa unahan. Which is, may daan naman pala. Kaso ang problema, bahala na, sunod na lang tayo sa kanila mga sir. Wala naman tayo ibang option. Wala, pinapa-U-turn tayo kung susundan natin yung Waze natin mga sir. Pinapa-U-turn tayo. So, pag nakita natin yung tulay, ito, pwede tayo dyang kumaliwa sa tulay na yan. Tapos, diretso.
Pero meron daw daan dito na hanging bridge. Yun ang susubukan natin mga sir. Mag-hanging bridge tayo. Dito tayo dadaan. Try natin yan. Hanapin natin yung hanging bridge. Ayun mga sir, oh, yung hanging bridge, oh. Kita nyo yun? Diyan tayo dadaan. Magandang hapon po. Yun, oh, may hanging bridge na ano, bakal. Oh, off-road talaga mga sir. Ito yung hinahanap kong adventure. Woo! 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 Ito yung tulay, eh. Ayun, oh. Kaso sa ilalim. Saan tayo dadaan dito? Nasa taas yung puno ng tulay. Oh, ang ganda. Hee! Sa dandaan nito, pakyat. Saan ang daan yan? Sa kabila, ikot ako. Dito lang, sa gilid. Salamat! Yun, nagtanungan tayo. May mga lokal dito mga sir. May mga lokal, kaya ikot tayo dito. Dito. Woo! Oh my goodness! This is it! Alright! Eto na! Si Kikong Gala! Dadaan tayo! Pwede dumaan dyan? Ang motor? Oo. Pwede magpicture? Ha? Picturean mo ako dali? Pwede? Ha? Sige lang. Picturean mo si kuya. Okay na? Tingin nga, dali. Yan, oh. Oh, picture tayo, dali. Tayong tatlo, dali. Dito ka. 1, 2. Alright, isa pa. 1, 2. Yan, salamat, Apir. Salamat, Apir. Thank you. Salamat. Naglalaro kayo dito sa tulay? Ingat kayo, baka kayo malaglag, ha? Pagdating ko dyan, pag ganun ako, hindi ako maliligaw. Salamat. Ano pangalan mo? Ikaw? Salamat. Bye-bye. So, ayun mga sir. Tahakin na natin tong tulay. This is it. Alright mga sir. Let's get it on. Alright, napakaangas. Woo! Woo! Ay, kapitasyon na. Woo! Woo! Ang angas, boy. Ang ingay ng tulay na to. Yun, malapit na tayo sa dulo, mga sir. Okay naman, stable naman yung tulay, hindi nakakatakot. Yun, oh. Salamat! Oo, baka tayong nasa ano. Uy, putik. Dagdag. Saan ako lang kaliwa dito? Nakakalito. Didiretso ba ako ka? Sasagarin ko dito sa kaliwa. Dito siguro. Diretsoin ko lang to. Diretso lang to, tas sundin ko lang yung daan. Salamat! Baka tayo nasa kawalan, ha? Diretso lang to. Salamat.
Lambot ng buhangin mga sir. Oh, sabi na. Ba't power plant yung pinupunta mo? Wait. Putik. Munting tayo doon. Grabe ba? River crossing mga sir. Kayang-kaya yan. Alright, nakakakas tayo doon. Pero yung pa ako, mukha ng ano. Saan tunay na adventure? Buti naka-off-road tire tayo. Kumakapit yung gulong natin sa... muntik na tayo doon. Kaya yan. Yun, nakawala tayo doon. Dami kong beses na muntik na ako masemplang ah. Dahan-dahan tayo. Nakakakapa. Hindi, papunta pa lang po. Diyan po. Yan ang pababa dyan, sir. Pero maraming daanan dyan, sir. Wala na ho. May turgan po sana kayo, sir. Wala, di ako nakakuha po eh. Sige po, bahala. Sige po, salamat po. Tanong-tanong, kukunin ko na lang po. Hanapin ko na lang. Saan, sir? Ito, yung daan na yan. Apo. Pagkaroon tayo. Pakanan po? Oo. Sige po. Marami pang sikot-sikot po. Oo. Papunta pa lang po sa lake. Ah, yun. Diretso na yun. Ito po mga sakyan, saan po yan papunta? Pauwi na naman. Ay, pauwi po yan? Ah, okay. Sige po. Salamat saka. Ang bigat na likod ko. Sumasayaw. Wala. Galing ah. Wala. Buhangin na yung paa ko mga sir. Ang galing nyo na. Ang tala ko, hirap na hirap. Ang saya nito. Kaya yan. Malapit na ako. Yun sa lake. Malayo pa. Malayo pa? Sige, thank you. Pero tama yung dinadaanan ko. Salamat. Yun o. Yun. Ayun o. Dito na tayo, sir. Ay, pagod. At exactly 2 PM mga sir, nakating ko yung Mananuepe Lake. Medyo, yun nga lang, medyo mahirap nga lang sa yung daan. Talagang mabuhangin, tsaka minsan yung mga buhangin malalalim, tsaka may river crossing din mga sir, mga dalawa ata. So yun, kapag set up na ako ng tent mga sir, ito set up ko. Yun. Ready na yan mamaya mga sir. So yun nga pala mga sir, walang signal dito ng cellphone kahit anong network, kaya kapag anuhin ka talaga, malayo ka sa syudad, malayo ka sa stress. So ayun, ibutin natin tong lake mga sir.
dito mga sir. Ang ganda ng ambience. Ang lamig ng hangin. Tapos puro pine tree. Kaso tayo ng ang hirap magluto mga sir, sobrang lakas ng hangin. Yung chanelas ko, yung hammock, helmet, tsaka itong bag ko na to, nilagay kong panakip para hindi siya masyadong aanuhin ng hangin yung apoy. Mahirapan tayo magluto kapag wala yan. So bantay-bantayan lang natin mga sir kasi baka dumikit eh. Yan, tingnan lang mga sir. Nakapaghiwa na kin ako ng sibuyas, bawang mga sir. Magigisa tayo ngayon. After nitong sinasahin ko mga sir, sasalang ko na ngayon tong aking lulutuin. Standby kayo mga sir. Dumidilim na ang paligid. Gumaganda na ang gabi. Alright. Good morning mga sir. This is our day 2 dito sa ating moto camping. So ayun mga sir, ito yung view kapag sa umaga. Ganda mga sir. Banayad lang talaga yung lake. Hindi rin siya tumataas masyado. Hindi nagbabago yung level ng tubig mga sir. Yun. Napakaganda dito sa mga sir, sa lake na to. Napakasolemn, napakatahimik. Tsaka ang daming dumadaya dito mga sir, mga pamilya. May kasama mga bata mga sir kasi tahimik naman talaga tsaka safe naman talaga. Kaya tinawag nila isa din to sa mga dahilan ba't tinawag nilang New Zealand of Zambales kasi ang ganda ng landscape mga sir. May mga pine tree, o sa likod natin may mga bundok, taas. So, ayun, nag-almusal na rin ako mga sir, pagkape na rin, and then lakad-lakad tayo dito. Pakita ko sa inyo mga sir yung view ng tinatawag nilang New Zealand of Zambales. Alright. Ayun. All in all, maganda dito mga sir. Kaya pala tinawag nila tong New Zealand of Zambales kasi ang ganda ng view, ang ganda ng mga scenery, stunning mga bundok na makikita ko punta rito. So, tsaka yung daan mga sir, talagang masasabi kong adventure na adventure mga sir. Ang gara ng daan mga sir. Buti na lang nakapang off-road tire tayo kahit paano kung hindi siya nag-slide sa buhanginan. Madaming beses na ako muntikan ng masemplang mga sir. Mga 5. Talagang buti na nakokontrol ko mga sir. So ayun mga sir. Hanggang sa susunod na adventure natin mga sir. This is Kiko Manggala. Bless and love.